Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay December 13, 2025. Pag-usapan po natin patuloy ito pong binabalot ng kontrobersiya sa kanyang pamumuno, si Vice President Sara Duterte. At ang pinaka-latest po dito, yung napag-usapan po natin kahapon na pagsasampa po ng plunder at malversation laban sa kanya sa Office of the Ombudsman at yung patuloy po nating pinag-uusapan na mga akusasyon nito pong si Ramil Madriaga. Di umano ito po ay bagman ni Vice President Sara Duterte. Pero may mga kanya-kanyang version po dito. At yan po yung ating susuriin sa oras po na ito. Bali, dalawang version po ang titingnan po natin. Dalawa sa panig ni Ramil Madriaga, yung kanyang sworn affidavit at yung sulat sa kanya o sulat niya para po kay Congresswoman Leila de Lima at yung bersyon nito pong si Harry Roque. Ipagpaumanhin ninyo, gagamitin po natin ang audio ni Harry Roque para marinig din po natin yung kanyang panig at ibabangga po natin ito sa mga naging pahayag ni Ramil Madriaga sa kanyang salaysay at sa kanyang sulat para po kay Congresswoman Leila de Lima. Kaya unahin po natin yung live streaming ni Harry Roque nitong nakaraang araw kung saan dinidiscredit niya ang kredibilidad at integridad nitong si Ramil Madriaga. Pakinggan po natin siya rito. Drug lords, no, nung huling eleksyon. Well, unang-una po ha, dapat po, bago tayo maniwala sa mga impormasyon ay pinapakalat laban ni Bibi Sara, dapat alam natin na talagang gusto sirain ng pang-administration si Bibi Sara dahil ayaw nila na sumunod na maging leader itong si Bibi Sara, no? So talagang gagawin po nilang lahat para sirain siya. Lahat na nga binato sa kanya, para ako din, binato ng lahat sa kanya, pero patuloy pa rin ang pagtitiwala ng ating mga kababayan kay Bibi Sara. So hindi na po ako nagugulat dito sa mga bagong paratang na siya daw ay tumanggap ng pera galing sa Pogo at galing sa mga drug lords. Pero ang akin lang po, kakilala ko po kung sino yung Madriaga na nagsasabi na siya ay dating aide ni Bibi Sara. Well, unang-una po, sigurado po ako hindi yan naging aide. Yan po ay naging kasapi ng isang tinatawag na ano tawag doon, yung parang movement na sumuporta kay Bibi Sara, pero ang pagkakaalam ko po, hindi siya personal na kakilala ni Bibi Sara. Dahil si Bibi Sara naman po, 32 million ang botong nakalap, siguro naman po, 5 million, merong larawan na kasama siya, no? So kung meron mang larawan itong Ramil Madriaga na ito, ay hindi po ako nagtataka dahil 5 million people naman siguro po ang meron talagang larawan kasama si Bibi Sara, lalo na nung panahon ng eleksyon, no? Kaya talagang buhay politika po talaga yan. So, pero iba pong pagkakakilala ko sa kanya. Kilala ko po itong Madriagang ito dahil siya po isang akusado sa isang kaso na hanggang Setyembre ng taong taong nakalipas, 2024, ako po ang personal naghahawak. Ngayon po, opisina ko pa rin ang naghahawak ng kaso laban sa kanya bilang private prosecutors under the direct and control and supervision of the public prosecutors. Ano po ang kasong yan? Ang kaso po ay 2 counts of kidnapping for ransom. Now, syempre po, yan ay nakabinbin sa hukuman. Hindi po natin po pwedeng sabihin kung siya ay guilty or not guilty dahil hindi pa po napapatunayan. Alam ko naman po yan, sub judice rule, no? At bawal sa akin bilang isang partido sa kaso na yan na sabihin siya ay guilty na. Pero, dumaan po sa proseso naman itong kaso labang kay Ramil Madriaga at ang nangyari po dito ay humingi siya ng bail. Sang-ayon po sa ating saligang batas, ang bail naman po is a matter of right except when evidence of guilt is strong, no, sa mga heinous crimes. At matapos siya humingi ng bail, yan po ay hindi napagbigyan ng hukuman dahil ang sabi ng hukuman, the evidence of guilt is strong. Ano ba yung mga ebidensya laban sa kanya? Well, kasama na po dyan yung positibong identification ng mga biktima ng kidnapping ng mga Filipino-Chinese na kasama nga si Ramil Madriaga, kasama yung kanyang pinsan na nangidnap sa kanila at iba pang mga physical evidence gaya ng mga text messages, no? So, hanggang doon lang po ang sasabihin natin doon sa kaso. Pero ang nalinaw sa inyo, itong impormasyon na siya daw ay aide, ex-aide ni BP Sara ay kasinungalingan po yan. Hindi po siya kakilala ni BP Sara, ang aking pagkakaalam. At pangalawa, kung hindi po ako nagkakamali, nagpa-blatter nga po si BP Sara ng grave threats laban dyan kay Ramil Madriaga kasi binantaan ang buhay ni BP Sara at binantaan din po ang buhay ko. Sa totoo lang po, nung hinawakan ko po itong kaso ng Madriaga, binalik po ng kapulisan yung security ko na nabawi na matapos akong matalo ng eleksyon noong 2022, no? Binalik po nila kasi nga daw delikado talaga itong grupo ni Ramil Madriaga. Sa katunayan, matapos po silang mahuli, no? Madakip at mahuli, nagkaroon po ng manhunt para sa kanila, rinig din po yung kanyang parang ano tawag nito, farm, no, dyan sa Rizal, kung saan napakadami pong baril na nakuha.
Nakapagtataka nga po bakit napakadaming baril itong si Ramil Madriaga, bagamat ang naging negosyo po niya ay parang security agency, pero kung titignan niyo po, hindi ordinaryong security agency na naka-blue uniform. No? Para po talaga silang, wow, elite security group na hindi mo alam kung anong ginagawa. At ang katutak nga pong mga firearms ang na-recover nung siya po ay renade sa kanyang farmhouse dyan sa Rizal. So unang-una, yung mga pinagsasabi po nitong Madriaga ito, nanggagaling po sa isang polluted source kasi nakakulong po siya ngayon. Dahil non-bailable po yung krimen niya na 2 counts of kidnapping for ransom at nagkaroon na ng desisyon ng hukuma na hindi siya entitled na magpiyansa dahil the evidence of guilt is strong. Hanggang doon na lang po tayo dahil bawal pagsalitain ang merito ng kaso. Pero sasabihin ko rin po na foul ang ginagamit ng mga pamamaraan nitong si Madriaga para ma-dismiss ang kanyang kaso. Sa katunayan po, unang-una, nag-offer po yan. Ginamit ang isang common acquaintance namin ng, kundi po ako nagkakapali, para 5 milyon sa akin, yung mga panahon na yun, para ibenta ko yung kliyente ko at ipa-dismiss ang kaso. Eh, hindi naman po ako ganun tao. In fact, lalo kung suhulan na ganyan, lalo ako nagbubisit. Kasi ako medyo mayabang ako eh. Yung aking mga ninuno naman, nagnegosyo, naghanap buhay ng matino, at iniwan naman po ang sapat-sapat na biyaya sa amin para kami mabuhay ng komportable. So hindi po ako nagbulag dun sa 5 million niya para ibenta yung aking kliyente. At kaya naman po kahit anong mangyari, hindi ko binibitawan yung kliyente ko. No? Dahil lalong nag-isip siya na mabibili niya ako para ibenta yung kliyente ko, lalo naman akong naninindigan na dapat ang biktima ng karumaduman na krimen magkaroon ng katarungan. Ganoon po dahilan kung bakit ang buong karera ko bilang isang abogado ay halos lahat ng kaso ko, ako po yung private prosecutor. Then ako rin po ay palaki ng isang public prosecutor. Gusto ko sana maging public prosecutor, kaya lang talagang hindi sapat ang sweldo niyan. Kaya ang buong buhay ko, private prosecutor. Except for one time na yung kliyente ko na dating vice governor at provincial administrator ng Masbate ay nadepensahan ko successfully sa Sandigan Bayan doon sa tinatawag na voucher scam. Once lang ako naging defense counsel sa buong buhay ko at 35 years of practice na po ako, puro private prosecutor talaga ako at saka international arbitration. So, bukod doon sa panunuhod sa akin, ano pa ginawa ni Madriaga? Abay, ang ginawa po niya at dokumentado ko po yun ay nag-file siya ng separate kaso doon sa isang lupa sa Bataan na binili ng isang kumpanya na meron din akong interest at inakusa kami na kami daw po ay mga land grabbers. Na-dismiss na po yung kasong yan ng DARAP. No? Pero meron din silang kaso sa ombudsman na hindi ba pinapansin ng ombudsman kasi ang ombudsman, gagalaw lang naman sila sa mga kaso na mayroong prima facie case. No? Ang kaso kasi na sinampa nung di umano, dinang-grab namin ay sinasabi na pineki ang pirma. Samantalang established naman po na pumarap siya sa notaryo at saka pirma niya yon ay may mga larawan pa nga po na siya ang pumirma dun sa kontratang yon. So nagtataka po ako kung bakit ngayon sinasabi niya na land grabbing daw yun. But in any case, wala po akong direct involvement sa kasong yon dahil hindi naman ako pumirma ng kahit anong kontrata doon sa kasong yon. No? At gaya ng aking sinabi, dinismiss naman po ng DARAP yan, kasong yan. Bagamat itong si Ramil Madriaga ay, nagbayad po ng mga vloggers na sinasabing ako daw po ay land grabber. Kaya naman namin nabuking siya kasi yung isa na nagpanggap na biktima, nakita namin sa isang larawan na kasama niya sa isang pagtitipon. No? Pero yung babaeng yun ay nagpanggap na biktima. Kasi officially, nagpanggap siya na biktima. Pero kung hindi namin nakita yung Facebook picture ng babaeng yun, hindi namin malalaman na talagang kaibigang matalik pala yan ni Madriaga. So ganyan po ang kanyang mga pamamaraan. So ano ngayon ang ginagawa itong Madriaga ito? Obviously, siya ngayon ay nagpresenta sa mga bangag na maging di umano whistleblower labang kay VP Sara kapalit na ipapadismiss ang kaso niya. Alam niyo malungkot, napaka-advanced na po ng kasong yan. Kung hindi po ako nagkakamali, hindi naman ba naging testigo namin dito sa kasong ito at isang testigo na lang po mag-arrest ng prosecution. Kasi magaling po yung judge dyan Doon sa petition for bail, sa loob ng 10 araw ata, napakabilis yung panahon na yun, talagang sa pinapresintahan, pinakamalalakas ng mga ebidensya namin. At kung hindi ako nagkakamali, hindi naman bababa sa 8 testigo ang napresenta ko sa loob ng 10 araw lamang. No? Sana nga po lahat ng judges sa Pilipinas, gaya ng judge namin. No? At matapos yung mahigit kumulang 8 testigo, nagdesisyon nga na malakas ang ebidensya at hindi po pwede mag-bail. No? So, in any case, ang sinabi niya siguro dito sa mga bangag administration, sige, idadawit ko si VP Sara, kapalit ang ipa-dismiss yung kaso ko. Paano nila mapapadismiss? Nako, yung private complainant po, mga Filipino-Chinese, kung ano pong nangyayari, na-raid ang kanilang negosyo, na sa tingin ko naman, yan ay isang pamamaraan para ma-pressure siya na pumayag na ma-dismiss ang kaso laban dito kay Madriaga. Sa akin, bakit naman po ganito? Mantakin niyo po, heinous crime ang nangyari. 2, hindi isang Filipino-Chinese sa mga kabataan ng kidnap. At talagang mahigit 10 araw pa po ang nadetina yung mga bata at nagbayad po ng ransom yung mga magulang. No? At mabuti na lang po, nagkaroon po ng buyback. So yung dun sa pagbabayad ng ransom, nagkaroon ng operasyon at dun nahuli nga po yung mga co-accused ni Madriaga. No? Kasama na yung first cousin niya. At actually po, may mga namatay dito. 2 kidnappers sa pinaghihinalaan ang napatay po, doon nagkaroon ng putukan, at isang pulis. Nakakaawa po yung
batang bata, no, na pulis na taga Mountain Province, kung di ako nagkakamali, artistahin pa naman, no. So 3 po ang namatay doon sa operasyon para man po. Hindi ko maiwasang hindi matawa doon. Nakasingit tuloy ako, mga tol. Ang hilig talaga sa pogi nitong si Harry Roque. Kung yung dalawang Filipino-Chinese. Bakit naman ganito karoon na dumalang kredibil neto? Bakit papayagan na kahit sinong administrasyon na ma-dismiss kapalit lamang para idiin ang kalaban sa politika na si Inday Sara Duterte? So tingin ko po, desperado na talaga itong administrasyon neto at binababoy na pati ang sistema ng katarungan natin. Hindi ko po alam kung mape-pressure yung mga magulang na mga kabataang ito para i-dismiss ang mga kaso. Sana naman po hindi. Pero sa mga balitang nalalaman ko po ngayon, at ang pakiusap nga niya ay wag na ako magsalita daw dahil baka lalo silang ipitin, nako, baka nga po at some point, bumigay. Yan ang version ni Harry Roque. Ngayon, puntahan po muna natin yung affidavit nitong si Ramil Madriaga. No? Bago natin puntahan yung kanyang sulat kay Congresswoman Leila de Lima. Balikan lamang po natin ito kasi napakahalagang maitatak sa isipan po natin ang mga alegasyon dito at i-demand natin ang kasagutan kay Sara Duterte sa isang formal forum. Hindi naman kailangan siya magsalita sa harapan ng publiko dito kung gugustuhin niya. Pero harapin niya kung sakasakaling siya po ay ireklamo na. Lalong-lalo na ngayon ay napapabalita na magkakaroon po ng Quadcom 2.0 at maaaring maimbitahan itong si Ramil Madriaga bilang resource person. Ito po yung affidavit containing 5 pages. Si Ramil Lagunoy Madriaga ay kasalukuyan pong nakadetine sa Annex 2 ng Bureau of Jail Management and Penology, Manila City Jail, diyan po sa Camp Bagong Diwa, located at Taguig City. At ito po yung kanyang mga ibinigay na impormasyon. Siya po ay nakapag-aral sa San Sebastian College simula 1991 hanggang 1995 para po sa College of Law o pag-aabuga siya. Kaya taliwas po ito sa pinapakalat ni Daryl Yap na mag-classmate po sila ni Sara Duterte. Wala pong binanggit dito si Ramil Madriaga na sila po yung mag-classmate ni Sara Duterte. Siya po ay nakatapos ng pag-aabuga siya noong taong ding 1995 at nag-exam po siya ng bar exam, subalit hindi po siya pumasa. At ito naman po yung kanyang mga naging paglilingkod sa ating gobyerno. Taong 1993 hanggang 2021, siya po ay nagtrabaho sa mga sumusunod na ahensya ng ating gobyerno. Economic Intelligence and Investigation Bureau mula 1993 hanggang 1995, National Security Council and Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines mula 2001 hanggang 2015. National Security Council, National Bureau of Investigation, Revenue, and Integrity Protection Service or RIPS mula 2018 hanggang 2020. National Security Council, Presidential Security Group, General Headquarters mula 2018 hanggang 2021. Simula po nung pangangampanya noong 2016, siya po ay nilapitan nito pong si Rolio Goles, ang kongresista, at ipinakilala po sa Duterte family para magbigay po siya ng kanyang political at security advices sa noon ay tumatakbo pa lamang sa pagkapangulo na si Mayor Rodrigo Roa Duterte. Siya po ay na-assign para bumuo ng mga grupo na susuporta sa kandidatura po nitong si Rodrigo Duterte. Nahirapan akong i-Tagalog pero pagtiyagaan nyo na kasi binabasa ko in English tapos tinatranslate natin in Tagalog Okay, ika-6, nang maging Pangulo si Rodrigo Duterte, siya po ay naatasan na magsilbi sa isang counterintelligence or bilang counterintelligence agent para po sa National Security Council. At parte po siya ng civilian composite na naka-separate po sa National Security Secretariat. Okay? Nasaan na yung susunod na pahina? Hanapin lang natin yung susunod, At nung mga panahong iyon, siya po ay binigyan ng instruction para po magbigay ng intelligence information
sa dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay po ng war on drugs nito na tinawag pong Oplan Double Barrel. Noong 2018, siya po ay formal na inassign ni Rodrigo Duterte para magtrabaho sa Presidential Security Group sa Malacanang para magturo ng tactical driving and strategic transport courses. Sa madaling salita, yung pagmamaneho ng mga magagaling. Yung parang napapanood natin sa mga pelikula, ang gagaling magmaneho ng mga agent, ano? Ikasyam, ito na po, nung siya po nagtatrabaho bilang sumusuporta dito po kay noon ay Mayor at syempre Vice President Sara Duterte. Taong 2018, nang siya po ay formal na ipinakilala ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa anak po nito na si noon ay Davao City Mayor Sara Duterte. Siya po ay inatasan na magtrabaho po kay Mayor Sara Duterte sa ganun din pong sitwasyon, intelligence gathering involving politics, law, at saka po counterintelligence matters. Noong 2019, siya po ay binigyan ng instruction ng noon ay mayor na si Sara Duterte para bumuo po ng isang grupo na susuporta sa kanyang plano para sa pagtakbo sa 2022 presidential election. Taong 2020, sa pagsunod po niya sa kautusan ni Mayor Sara Duterte, ay binuo niya po ang tinawag na Inday Sara Duterte is my president. Kasama niya po dito ang classmates. Ito na, yung tatanga-tangang si Daryl Yap. No? Hindi po sinabi ni Madriaga na classmates sila. Ang sinasabi niya dito, quote and quote, in 2020, following the instructions of Mayor Sara Duterte, I formed Inday Sara Duterte is my president together with her classmates. Hindi niya po sinabing classmates sila ni Sara Duterte, Daryl Yap. Classmate nga po, kasama ng mga classmate ni Sara Duterte sa San Sebastian College of Law, kung saan siya din po ay graduate taong 1995. Sila po ay nagawang irehistro ang ISIP Pilipinas sa Securities and Exchange Commission at siya po ay tumayo bilang national convener. Ang pondo po ng ISIP ay nanggagaling po kay Mayor Sara Duterte at sa iba pang mga sumusuportang grupo. Ikalabintatlo, nang si Mayor Sara Duterte ay nanalo bilang Vice Presidente, siya po ay naatasan na bumuo o buuin ang Vice Presidential Security Protection Group na ang primary na dahilan para po establish ito ay ang mag-provide ng security and intelligence work para po kay Vice President Sara Duterte. Sa mga panahong pong ito ay personal niyang nakilala o na-introduce sa kanya o inintroduce at personally niyang nirekomenda si Colonel Dennis Nolasco kay Vice President Sara Duterte. Si Colonel Nolasco ayon kay Ramil Madriaga ay isa sa mga estudyante niya sa Presidential Security Group. Nang mga panahong iyon, si Nolasco ang commandant ng Presidential Security Group Training School. Si Colonel Nolasco ang nagtap naman sa serbisyo ni Colonel Raymond Dante La Chica para pamunuan ang Vice President Security Protection Group. Ika-15, taong 2022 mula July hanggang Abril 2023, nagtrabaho siya kasama sina Colonel Nolasco at Colonel La Chica. Ang kanilang trabaho ay kasama ang Tactical Transport Services, siguraduhin ang seguridad ni Sara at ng iba pang mga VIPs, at conveying highly confidential information. Ang hirap Tagalog nun eh. At saka ang mag-transport po ng mga malalaking halaga ng pera sa iba't ibang tao ayon po sa utos ni Vice President Sara Duterte. Ika-16, sa mga trabaho po na yan at mga impormasyon, siya po ay meron daw pong personal knowledge katulad po ng mga sumusunod. Basahin po natin. Nasa na yun? Okay. Ito.
Ay, nasa na yon? Nasa na ba tayo? Nawala ako. Sandali mga tol hanapin lang natin yung mismong kasunod na affidavit. Ito. Confidential Funds 2022-2023. Buwan ng Disyembre, si Colonel Nolasco ay nag-send po sa kanya ng text message na binibigyan po siya ng instruction na makipagkita sa kanya. Siya po ay dumating sa Ultra Pasig City mga 1:30 ng hapon. At magkasama po sila ni Colonel Nolasco hanggang sa dumating si Colonel La Chica at dalawang DepEd vehicles past 3 in the afternoon. Kasama po dito yung 4 na double bags na mayroon pong lamang pera. Inabot ni Colonel La Chica ang porsyon ng pera na tinataya niya mga 33 million pesos hanggang 35 million pesos per duffel bag. Ito ay dapat ma-delivered sa iba't ibang mga individual. Ang isang duffel bag ng pera ay para sa isang mayor sa Laguna. Ito po ay kanyang personal na dineliver sa isang tao sa Cabuyao, Laguna, malapit po sa Industrial Park area. Ang sumunod na double bag ay dineliver niya naman sa isang comedy bar na pag-aari at pinupuntahan daw po ng mga alumni ng San Sebastian College of Law at ito po ay matatagpuan sa Timog area. Nang siya po ay dumating sa nabanggit na lugar, nakita niya po ang spokesperson ng Office of the Vice President na si Reynold Monsayak. Classmate po ito ni Vice President Sara. Sinenyasan niya po si Madriaga na umakyat sa taas at iiwan na lamang ang pera sa opisina. Sinunod naman daw po ni Madriaga ang kanyang utos at umalis na siya. Hindi po sila nag-usap. Yung isang double bag naman ng pera ay iniwan niya po sa isang kotse kung saan ito po ay minaneho papunta po sa parking ng Ombudsman Compound. Nang siya po ay dumating, sinalubong po siya at sinignalan ng gwardiya na iparke na lamang sa isang specific na reserve na parkingan para sa kanya at ilagay na lamang ang susi sa taas po ng kaliwang bahagi ng sasakyan. At doon nga po ay umalis na siya. At nakita niya, after I left, baka magkamali ako ng translation After I left, I saw someone, yun po yung eksaktong word na ginamit niya, na kinuha yung susi at minaneho paalis ang sasakyan. Ito naman po, ang pagdadala ng pera sa Santiago family, nagkakahalaga po ito ng 80 million pesos sa loob po ng isang BIOS. Sa isang okasyon, sa mga panahong nabanggit din, ay inabot niya po ang halaga ng pera na nagkakahalaga nga po ng 80 million pesos kay Colonel Nolasco sa isang white BIOS. Binigyan po siya ng instruction ni Colonel Nolasco na imaneho po ito papunta sa parking lot ng SM Mega Mall. Sinunod niya daw po ang instruction ni Colonel Nolasco at isinara, nilock ang sasakyan at inilagay ang susi sa taas kaliwang bahagi po ng harapan ng sasakyan. And then umalis po siya, pero inintay niya po mula sa malayo kung ito po ba ay makukuha ng isang tao. Doon nga, nakita niya ang isang tao na kinuha ang susi at minaneho palayo ang sasakyan. Ika-21, sang araw, nakita niya ang nabanggit na BIOS na minamaneho po ng asawa ni Ombudsman Prosecutor Ryan Ray Kilala. Ang pangalan po nito ay Rhea, na classmate po ni VP Sara Duterte sa San Sebastian College of Law. Tuloy po tayo sa panghuling pahina, no? Dito. Ito naman po ay patungkol sa 1 billion pesos na nasa loob po ng
Super Grandia. Ang Super Grandia, mga tol, ang laki nito. Ito yung high-end ng van ng ng Toyota Nakapagdala ako niyan, ang lakas pumatak, ang tulen, saka ang laki. Around the first quarter of February 2020, siya po ay inutusan ni Master Sergeant Canlas, isang Presidential Security Guard official na nakilala niya po sa Davao para po i-pick up ang Super Grandia sa Jollibee Kamuning, Quezon City at i-deliver po ang sasakyan sa isang car wash o i-deliver po ito sa isang car wash sa Daang Hari, Muntinlupa City. Mula po sa tagpuan, siya po ay sinabihan na tumungo sa Katarungan Village na malapit po doon. At doon niya po inabot ang susi sa dalawang lalaki na nasa loob po ng isang black Honda Civic. Ang paghahatid po niya yan ay pinatotohanan sa kanya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte mismo at kinumpirma na ang sasakyan ay nakuha na ng dalawang tao na hindi niya na po matandaan ang mga pangalan. Okay? Ito naman, cash inside Honda Civic delivered to the Santiago family at Jordan Plains, Novaliches, Quezon City. Noong January 2022, si VP Sara Duterte ay inutusan siya na sagutin ang tawag mula po sa isang Honda Civic na meron pong dalang pera. Malapit po sa Kislap Warehouse at dalhin po ito sa Jordan Plains, Novaliches, Quezon City. Partikular sa bahay po ng Santiago family na meron pong berdeng gate at ito po ay matatagpuan sa isang gated village. Lumipas ang mga araw, si Vice President Sara Duterte ay muli siyang inutusan para kunin ang isang white Honda Civic na naglalaman po ng pera at dalhin po ito sa parehas po na bahay ng Santiago family sa Jordan Plains in Novaliches, Quezon City. At ito naman po yung magnetic lifters, paragraph 25. Sa mga panahon na nagtagpo sila ni Attorney Manasseh Manscarpio, asawa po ni Vice President Sara Duterte, sa Burgos Circle sa Bonifacio Global City, siya po ay personal na inutusan at ang kanyang team para po pick upin ang magnetic lifters sa Bureau of Customs. Ang original na plano, subalit ito po ay hindi natuloy sapagkat ayon po sa isang tao ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagtatrabaho as ang intelligence officer, nagbigay po ito ng impormasyon na ang nabanggit po na magnetic lifters ay quote-unquote hot item at meron daw pong nagmamatsyag sa kanila tungkol nga po sa magnetic lifters na yan na naglalaman po ng toneladang methamphetamine hydrochloride. Ang methamphetamine hydrochloride po mga tol, ito po ay shabu sa layman's term. Pang 27 paragraph po tayo. Nakilala niya po si Attorney Manscarpio ay muli silang nagkita ni Attorney Manscarpio sa nabanggit na lugar sa Burgos Circle BGC at inimpormahan po siya na ang shipment ay isang hot item at minomonitor po ito. At ang utos daw po sa kanya, gawin kung ano ang nararapat. Quote-unquote, do what is necessary. At doon nga po, sila po ay nagdesisyon na mag-proceed sa normal na proseso sa pag-alis po nito at i-facilitate yung release mula sa customs kung saan ito nga po ay minomonitor. At sa panghuling bahagi po ng kanyang salaysay, ito na. Makatapos po ang ilang mga araw, napag-alaman po nila na magnetic lifters ay nirelease mula sa customs sa pamamagitan po ng isang broker na nagngangalang Mark Taguba. At yung panghuling akusasyon dito, nito pong si Taguba, ay nitong si Madriaga ay ang pondo na nagmula sa mga POGO operators. Paragraph 29 po ito. Ang pondo ng ISIB Pilipinas National Campaign mula 2021 to 2022 at ng iba pang mga parallel groups ay nanggaling daw po sa POGO operators
at drug dealers. Ito po ay kanyang na-identify sa pamamagitan po ng iba't ibang mga individual na lagi pong kumukuha o nagbibigay ng mga bags sa lokasyon po nila